Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ang lahat ng papuri at salamat ay para kay Allah, na mayang kapayapaan, pagpapala ay sumakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kapamilya, mga kasamahan at mga tagasunod. Hanggang huling araw at pagbati ng kapayapaan ay sa ating lahat. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa kasalukuyang ito, inshallah ta'ala ay sisimulan natin ang mga interpretasyon ng banal na Quran o kahulugan na tinataglay ng bawat kabanata mula sa banal na Quran. Ngunit bago tayo magsimula, ay babanggitin muna natin ang mga aral at importansya na tinataglay nito, lalong-lalo na sa pananaw ng pananampalatayang Islam. Ang Quran ay hindi lamang basta-basta aklat. Ito ay isang banal na revelasyon sa pananaw ng Islam na ibinadya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ni Anghel Jibril alaihi assalam. At ito ay bilang gabay at gumaganap na pinakasentro ng pananampalataya at dito rin kinukuha ng mga Muslim yung kanilang mga pamamaraan sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagtataglay ng 114 chapters. Ito ay ibinadya o ni-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa wikang Arabe. Kaya naman kung paano ito na-reveal sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang ngayon nananatili ito sa original nito na lingwahe. At saklaw nito ang iba't ibang mga topiko o mga paksa sa loob ng Quran. Hindi lamang siya mga kwento, hindi lamang siya mga historical events, bagkos ito ay nagtataglay ng iba't ibang mga bagay o paksa. Halimbawa na lang yung mga magandang pag-uugali, yung mga spiritual teachings, yung gabay, yung mabuting kaugalian at mabuting pakikitungo, pati mga batas saklaw ng banal na Quran. Kaya naman ang mga Muslim naniniwala na sa pamamagitan ng pagsunod sa katuruan ng Quran ay mamumuhay sila ng may katiwasayan, may kapayapaan at lalakas ang kanilang koneksyon sa pagitan nila at pagitan ng Panginoon. At ito yung normal na resulta ng pagbabasa at pag-iintindi ng banal na Quran. Kaya sinisikap ng isang Muslim, mapapansin natin yan, na yung isang Muslim na nagnanais na may sa buhay ang kanyang pananampalatayang Islam ay sinisikap niya na mabasa at maintindihan ang kabuuan ng Quran. At ito ay nagbibigay ng karunungan, kaalaman at mga payo na nagpapalakas ng sabihin na nating motivation ng mga Muslim sa paggawa ng mas maraming kabutihan. Halimbawa na lamang dito, ang Quran nag-uutos ng 5 beses na pagdarasal sa araw at gabi. At paulit-ulit nitong ipinapaalala yung kahalagahan ng pagdarasal, ng pagkakaroon ng relasyon, ng strong connection sa ating Panginoon. Ito rin ay nagbibigay ng malakas na empasiya sa pagbibigayan at pagtutulungan sa ating kapwa. Kabilang din sa mga importanteng itinuturo ng banal na Quran ay yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na kung saan tumutulong naman sa isang Muslim na magkaroon ng disiplina sa kanyang sarili at magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga bagay na nararamdaman ng mga taong nasa luklok ng kahirapan. Kasi pag nagugutom ang isang Muslim, naaalala niya na meron ding mga ibang tao na nakakaranas ng gutom, at ito minsan yung magiging kanyang motivation para siya ay mag-abot ng tulong sa mga taong nakakaranas ng kahirapan. So sa pamamagitan ng pagsunod sa mga katuruan na ito, ang mga Muslim ay sabihin na nating lalo silang napapalapit sa kanilang Panginoon, lalo silang napapalapit sa kanilang komunidad, at lalong nadadagdagan ang kanilang karunungan at kaalaman. Ang Quran ay isa sa ang Quran ay
At hindi lamang bilang gabay. Bagkus ang Quran ay ginagamit din at hindi lamang bilang gabay, bagkus ang Islam ay ginagamit din bilang panggamot. At lingid sa karamihan at lingid sa kaalaman ng karamihan at lingid sa kaalaman ng karamihan, ang Quran ay ginagamit din sa panggagamot. Ginagamit ito ng mga Muslim sa healing, sa mga bagay na may kinalaman sa psychological na kalusugan, pati na rin sa physical well-being ng isang Muslim. So sa Islam, hindi kami naniniwala na kailangan lumapit ka sa isang albularyo at doon ka humingi ng mga payo kung anong gagawin kasi nakaupo ka sa duwende, naupuan mo yung kapre. Hindi. Naniniwala ang mga Muslim na sapat na ang Quran. Magbabasa ka ng mga kabanata sa Quran tulad ng Suratul Fatiha at saka ng Ayatul Kursi. At sa paniniwala mo na walang ibang nagpapagaling maliban sa Panginoon, naniniwala kami na kami ay gagaling sa pamamagitan ng pagbasa sa salita ng Panginoon. So, dito mismo sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 17 verse 82, a healing and a mercy to those who believe. So, yung Quran ay gamot at awa sa lahat ng naniniwala. So, pagka ikaw ay naniwala na ganap at binasa mo ang Quran, binasa mo yung ilan sa mga kabanata nito, naniniwala kami na ito ay may kakayanang magpagaling. At maraming mga Muslim ang nagbabasa ng Quran dahil ito ay kanilang tinuturing na gabay at kanilang kasama sa oras ng kahirapan at mga pagsubok. Nagtuturo ito ng pagiging matiisin, nagtuturo ito ng pagtitimpi, nagtuturo ito ng mga bagay o wisdom sa bakit nangyayari ang mga bagay. So sa pamamagitan nito, ang Quran ay nagpapagaling siya ng stress, ng depression, at katulad ng sinabi natin, hindi lamang mentally but physically naniniwala ang mga Muslim na ang Quran, pagbabasa nito ay nakakatulong sa pagpapagaling ng isang tao. At katulad ng binanggit natin, hindi lamang mga spiritual na bagay ang tinataglay ng Quran, meron din mga kwento sa loob ng Quran na mapupulutan ng mga aral tulad ng mga kwento ng iba't ibang mga propeta, mga kwento ni Propeta Yusuf, Joseph, na ay kilalanan, kinikilala ng Quran na pinakamagandang kwento sa lahat dahil ito ay nagtuturo ng pagtitiis at pagpapatawad at pagtitiwala sa Panginoon. Bagamat tinaidor si Propeta Yusuf alayhi salam ng kanyang mga kapatid, nagkaroon pa rin siya ng kakayanan na magpatawad, at yung mga pagtitiis at yung tapang na ipinakita ni Propeta Musa alayhi salam, yung pagtuturo ni Propeta Nuh alayhi salam ng kahalagahan ng pagsunod sa Panginoon kahit na hindi naniniwala ang mga tao sa kanya, at yung kwento ng ating ama na si Adam, at saka ng ating ina na si Hawa, na nagtuturo naman sa atin ng pagiging responsable sa mga bagay na nagawa nating kamalian. So, itong mga kwento sa banal na Quran ay punong-puno ng aral na maraming matututuhan ang mga mananampalataya. At binanggit natin kanina, bukod sa mga kwento, nandito rin yung at binanggit natin kanina na binanggit natin kanina na ang Quran ay hindi lamang ang mga kwento bagkos nagtataglay din ito ng mga batas na sumasaklaw sa pang-araw-araw na buhay ng isang Muslim. So, politics nasa Quran, mga laws, rules and regulations nasa Quran,
Kaya naman grabe ang pangangalaga ng mga Muslim sa banal na Quran. Bagamat nangako ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ang nangangalaga dito, ganun din ang pagpapahalaga at pangangalaga ng mga mananampalataya sa banal na Quran, dahil ang mga Muslim sa iba't ibang lugar na kanilang pinanggalingan, sa iba't ibang edad na kanilang kinabibilangan, ay sinasaulo ang banal na Quran at iniintindi ito. Ano? So, mapapansin niyo yan sa mga Muslim na maliit pa lamang nakakabisado na ng ilang mga kabanata mula sa Quran. At sa palagay ko, tanging ang Quran lamang ang aklat na kinakabisado ng milyong-milyong mga tao from cover to cover. From the age of 5, makakita ka na nakakabisado ng Quran. Up to 60 plus, 70 plus mga matatanda na nagkakabisado pa rin ng Quran. Ito ay nangangahulugan ng kahalagahan na tinataglay ng banal na Quran. At bilang mga Muslim, naniniwala tayo na pag nakabisado mo ang Quran, ito ay isang malaking karangalan dahil nakabisado mo ang salita ng Panginoon. At kapag ka ang Muslim ay nagbabasa ng Quran ng mayroong boses, naniniwala tayo na ito ay naglalapit sa atin sa Panginoon, dahil ang pagbasa nga, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa pamamagitan nga ng pagbabasa ng Quran, naniniwala ang isang Muslim na lalo siyang mapapalapit sa Panginoon, dahil sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bawat letra na iyong binabasa mula sa Quran ay mayroong katumbas na 10 kabutihan. At 10 kabutihan na iyon, depende sa kung ano ang iyong intensyon o paano mo ito isinagawa, ay maaari pang madagdagan hanggang sa 300 to 700 times na kabutihan. At sabi nga ng isa sa mga masyayikh, sabi niya, kung gusto mo malaman kung anong sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, basahin mo ang Quran. Kung gusto mo naman kausapin si Allah, sabihin mo kung ano yung gusto mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ay magsagawa ng sala. So, ang Quran ay hindi bagong aklat, bagkos ito ay continuous message. Ito ay continuous message ng mga propeta. So si Propeta Musa alayhi salam, Propeta Isa alayhi salam, Propeta Abraham, meron silang mga aklat. After ng Torah, mayroong Injil, Gospel. After ng Gospel, ito ngayon ang pinaka-last revelation sa pananaw ng Islam. Ito yung Quran. Kaya mapapansin natin, magkakadugtong sila. At isa ito sa palatandaan ng Panginoon na tunay yung relihiyon na iyong sinusundan kapag ka ang mensahe ay magkakadugtong. Mayroong continuous message. And the message is to obey, to submit to the will of only one God. Hindi yan magbabago. Nasa banal na Quran yan, nasa Gospel yan, nasa Torah yan. So, itong mga kasulatan na ito, pinaniniwalaan natin na nagmula sa Panginoon. Ang kaibahan lamang, ang Quran ay ipinadala kay Propeta Muhammad alaihi salam. At sa pananaw ng mga Muslim, siya ang pinakauling propeta. At ang Quran ay sumasaklaw sa lahat ng nilikha, simula sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling araw. At ang Quran ay nagtataglay rin ng mga scientific insights. At sa mga gustong mag-research, pwede nyo makita yan sa Google. Mga scientific discoveries, 100 years ago, hindi alam ng siyensya, ngayon nalaman nila at nakita nila na ang Quran more than 1,400 years ago na-reveal ay binanggit na ito. So, isa yan sa mga palatandaan ng Panginoon na totoo ang mensahe ng Quran, bagkos hindi ito sa salita ng tao, kasi wala kang explanation na iba. Kung yan ay hindi salita ng tao, isa ibig sabihin patunay ito na salita ng Diyos. Kasi paano ma-explain na ang Quran, pinapaliwanag niya kung anong nangyayari sa labas ng mundo, o anong nangyayari sa pinakailalim ng lupa, o ano yung nangyayari sa karagatan na hindi pa natutungtungan ng mga tao. So, isa yan sa mga kamangha-manghang bagay na makikita mo sa banal na Quran. Ang Quran din ay nagtuturo ng binanggit natin kanina ng iba't ibang mabubuting pag-uugali at mga gawi, tulad ng pagiging matapat,
pagiging patas, pagiging maawain. Sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, manatili kayo ng matibay sa pakikitungo ng patas. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Kung meron kayong mga pinangako, ay ito pa rin ninyo ang inyong mga pinangako. Kung meron kayong pagdidesisyonan, maging patas kayo sa inyong mga pagdidesisyonan. At huwag kayong gagawa ng kawalan ng katarungan. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal niya yung mga tao na matapat at makatarungan. At ang Quran ay sabihin nating part na ng identity ng mga Muslim. Sinabi mong Quran, yan ang aklat ng mga Muslim. Kaya nararapat lamang sa mga mananampalataya na sikapin nilang pag-aralan, alamin at tuklasin ang banal na Quran. So hanggang dito na lamang, sana meron kayong napulot na kabutihan. Sa mga mayroong karagdagang katanungan, huwag po kayong mag-atubili na mag-iwan ng message at mag-PM o kaya mag-comment sa ating video. May meron kayo napulot na kabutihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.